Mas mura dito guys kesa Taobao at Alibaba. Hello everyone! I'm Joy and welcome to my channel. For today's video guys, ang pag-uusapan po natin ay about 1688. Tuturo ko po sa inyo kung paano umorder sa 1688. So ano ba ang 1688 guys? Ito po ay isang Chinese shopping app or website na ginagamit para sa wholesale o maramihang bili. Dito po guys nagbebenta yung mga factories, manufacturers, supplier, meaning guys, direkta kang bumibili sa kanila. Kaya, mas mura. Ano ba yung mga mabibili dito sa 1688? Halos lahat guys. From centavos, 200,000, maliit, to malaki na items, halos lahat po pwede ninyong hanapin sa 1688. Alam niyo kung anong kinagandahan na ngayon ng 1688? Kasi nung time na umorder ako dito, around 2023 yun. And alam niyo ba, as in, kailangan mong sipagan talaga sa pag-screenshot at pag-translate. Kasi Chinese language talaga siya guys. Pero, eto parang this year lang or last year, every time na binubuksan ko na yung app, English na sa guys. So, madali na lang sa inyo na pumili ng mga items at umorder dito. Napakamura talaga dito guys kasi example ha, headband. Ito yung headband na binili ko. Around 9 pesos lang siya. Tapos yung bintahan niya sa Shopee, 35 pesos to 45 pesos yung headband. So biruin mo, 'di ba? And kung i-compare mo yan sa Taobao and Alibaba, mura po talaga sa 1688. As in, malaki yung difference. Bibigyan ko kayo ng sample, mga prices ng tatlong app. And another na kinagandahan na naman ito guys, yung first order ko din noon, parang hindi pa nila ina-accept yung credit card natin. But now, pwede na siya. And now guys, ituturo ko sa inyo step by step kung paano ang pag-order dito sa 1688. Step number 1, download the app. Punta lang guys sa inyong Play Store or Apple Store. And then, type nyo lang ang 1688. Ganito siya, nalabas sa akin 1688 B2B market. And then, i-download nyo lang. Ako kasi downloaded na, kaya ganyan na yung itsura. Step number 2, register account. Sa pag-register ng account, gagamitin lang natin guys yung ating local number or Philippine number. And then, follow nyo lang yan. Yan, tapusin muna natin to kasi merong security. And then, get the code. Ayan, nag-pop up na yung code. And log in. And tiyarang! Ayan, nakapasok ka na sa 1688. Step number 3 naman, eto nga, kung sa app ninyo hindi pa translate, pwede kayong pumunta sa settings guys. Makikita ninyo doon yung language. And then, doon pwede nyo i-change to English. Kung sakali namang wala pang lumabas sa inyo na ganun, sipagan na lang yung pag-screenshot and then i-translate natin. Step number 4 guys, search product. So sa search product guys, I think mas okay kung photo yung ilalagay ninyo. Ayan sa taas, yung camera na logo. And then, lagay lang natin. Tiyareng! So diba ang dami nang lumabas. Pili lang kayo kung sino yung may pinakamura. So sample, mag-open tayo guys, no? Check natin kung magkano ba yung hair clamp na to sa kanila. Ayan. And then, yung sobrang daming items, iba't ibang color, iba't ibang design. So, swipe nyo lang hanggang sa makita yan. So, ayan guys, makikita natin, diba? Same naman siya, dilaw. Andyan naman yung price sa baba at kinagandahan nga ay converted na din siya sa peso. So, hindi na talaga kayo mahirapan this time. Next, try natin sa iba. Yung kanina, magkano? 13 pesos. So, dito, check natin kung magkano sa ibang shop. And, ayan. Hanapin natin yung color yellow. Ayun, mas mura nga dito guys. So, ayan nakalagay. Magpipili naman kayo kung nakapack or wala. Kung wala, nasa 9 pesos. O, diba? Step number 5, choose a supplier carefully. I-check nyo yung years in business nila, kung ilang years na sila.
At syempre, para maiwasan yung mga hindi magandang experience, kailangan piliin natin yung matagal na sa shop, guys. Pakikita nyo naman yan, ayan o, sa pinakataas, andyan o, 14 years. So, ang tagal na nila, di ba? Kaya talagang legit na tong shop na to. And then, sales volume. So, hanapin nyo din yung sino yung mas madaming benta. Parang sa Shopee lang din guys, 'di ba? Kung sino yung may madaming orders, doon din tayo bumibili. So ayan, makikita nyo 7,200 sold, and syempre babasahin nyo din yung reviews kung meron. Pero dito guys, bihira lang po sa 1688 yung sobrang daming reviews talaga. Karamihan konti lang, pero legit naman din talaga. Next ay product photos. So, check ninyo syempre yung photos, i-message ninyo yung supplier, manghihinga kayo ng actual photo para makita ninyo kung same ba talaga siya dun sa pinost nila. Kasi marami ding mga nagbibenta na minsan malayo talaga sa in-upload nila. High quality yung in-upload nila, pero yung binibenta pala nila ay low quality. Next ay yung chat response. Madalas naman guys, mabilis talaga yan sila mag-response. Pag nakita ninyo yung seller na parang ang tagal mag-response, like 2 days, 1 day pa, mas maiging maghanap na lang kayo ng ibang shop kasi ibig sabihin yung shop na yun o yung seller na yun ay hindi siya laging active. Step number 6, ask seller first. So, wag basta-basta mag-order agad na pag may nakita kayong item ay ino-order ninyo agad yun. So, mas maigi kung i-message nyo po muna yung shop or yung seller. Step number 7 guys, use forwarder. Huwag kayong mag-direct ship from 1688 to Philippines. Bakit importante na kumuha kayo ng forwarder? Una sa lahat, makakatipid kayo sa shipping fee. Lalo na kung maramihan yung order ninyo, example katulad sa mga items ko na hair accessories, umaabot siya ng mga 7 boxes to 10 boxes. And dati kasi, 6,000 per 1 CBM. Bibigyan ko kayo ng sample kung gaano kalaki yan. So, super malaki po yan. Naabot po yan ng mga I think mga 7 boxes, yung mga big boxes na. Kaya always use forwarder talaga para hindi rin kayo magkaarbirya sa costo. Saan naman kayo maghahanap ng forwarder guys? Marami naman sa Facebook nagpo-post. Ako kasi ang asawa ko po ay Chinese. So, marami siyang kilala. Meron ding mga forwarder guys sa mismong 1688 app. Doon kasi nakakuha yung asawa ko ng forwarder pero hindi ko na siya inulit kasi nga madaming mga item na naiiwan. Step number 8, syempre, payment. Check out time. Ayan, bibigyan ko yun ng sample. So, halimbawa, meron na kayong forwarder at nalagay nyo na yung address sa taas ng forwarder ninyo. Ayan guys, no, pwede din siyang i-ship sa Pilipinas. Pero yun nga, mapamamahal ka kung lalo na kung malalaki. Submit muna natin. And tiyarang! Nagulat nga ako guys kasi meron ng GCash. Wow, grabe. Kasi dati talaga Alipay lang talaga. Ngayon, this year lang talaga to. May GCash na or credit or debit card. Diba? Super dali na lang at higit sa lahat, English na. Oh, saan ka pa? So, ayan nga, no? Siyempre, hindi ko siya ipipay now. Sample lang naman yan. Step number 9, track your order. Pag-track ng order, punta lang sa baba yung me or yung account mo. And ayun na nga sa taas, my orders to ship. Ibig sabihin, hindi pa na-ship ng seller. To receive, ibig sabihin, na-ship na ng seller at waiting ka na lang. And then, open mo yung in-order mo at merong logistic dyan. Open mo yan and ayan, waiting lang kasi magta-translate yan into English. And then, ayang makikita ninyo, want to express, tas may number, yan lang yung i-copy paste nyo at ibibigay nyo yan doon sa inyong forwarder. Mostly po niyan ay 3 weeks. 3 to 4 weeks or let's say 1 month. So, matagal talaga siya. Pero never naman siyang umabot ng 5 weeks. Talaga nagre-range lang doon sa 3 to 4 weeks. Guys, example, konti lang yung items pa ninyo. Like, hindi nyo naman kailangan ng per 1 CBM na size, di ba? Necklace lang, like 50 pieces, maliit lang na box, ganyan. So, yung forwarder naman, tatanungin nyo siya guys kung magkano sa kanila yung air cargo. Kasi ang alam ko ay per kilo kasi yan. Alam nyo pala guys, yung 1 CBM, meron din siyang minimum. Kahit hindi po siya umabot ng 1 CBM,
kailangan talaga yun yung babayaran ninyo. Pagkadating po niyan sa Pilipinas, minsan may mga forwarder na free delivery sila. Example, yung kanilang imbakan ay nasa Cavite. Either pipick upin mo, or i-deliver nila, or ilalamog ninyo. Hanap lang kayo ng mura, and then free delivery din sana from yung pag dumating na dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, syempre yung legit guys. Yun lang guys, sana nakahelp yung aking pag-share sa inyo ng video. Thank you again and have a good day. Bye!